Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usapang hijab po tayo ngayon. Wala pong duda na ang paghihijab ng isang muslima ay isang obligatoryong gawain. At ito po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Surah An-Nur, ayah 31, at sa Surah Ahzab, ayah 59. Ang problema po, maraming kasinungalingan ang kumakalat sa mundo ngayon. At ginagamit ito ni Shaitan upang malinlang ang maraming Muslim kahit na yung mga nagpa-practice. At itong mga kasinungalingan po na ito, kahit sa hijab na dadala ni Shaitan. Bago po natin simulang pag-usapan kung paanong nagagamit ang panilinlang na ito ni Shaitan sa hijab, simulan po natin sa pundasyon. Una, tayong lahat ay nasa paglalakbay. Pangalawa, ang ating gustong marating ay ang kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang ating pagsunod at pagtalima sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gasolina sa ating paglalakbay. Ito po ngayon ang nangyayari kung paano tayo nanininlang ng Shaitan na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sinasabi niya sa atin na ang hijab ay korona. Ito ay korona ng mga tao na perpekto o nasa mataas na antas ng pagkarelihiyosa. Pangalawa, sinasabi niya na kaya hindi ka muna dapat maghijab dahil hindi ka pa naman ganun kareliyosa. Kulang pa ang pagiging Muslim mo. Kailangan mabuti ka munang tao, mabuti ka munang Muslima, relihiyosa ka bago ka maghijab. Pangatlo, doon naman po sa mga nakahijab na, sinasabi ni Shaitan, binubulungan tayo, hindi ka pa naman ganun karelihiyosa. Wala ka pa sa ganung antas. Tanggalin mo na lang muna yung hijab mo. Ibalik mo na lang pag super religyosa ka na. Ngayon, isipin po natin, iyang mga sinasabi na yan, ang mga bulong-bulong na yan ni Shaitan, ay pawang kasinungalingan at hindi matuwid. Bakit kanyo? Kasi po, ang hijab, tulad ng nabanggit natin doon sa pundasyon, hindi siya korona. Hindi po yun ang ating destinasyon. Ano nga ba ang ating destinasyon? Di ba ang ating destinasyon ay yung kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang hijab po ay isa doon sa mga gasolina na pwede nating gamitin, na ating gagamitin upang tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang paghihijab po ay pagsunod sa kanyang utos. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ni Shaitan na ang paghihijab ay para doon sa mga relihiyosa, sa mga perpektong Muslima, yan po ay napakalaking kasinungalingan. Although, marami na rin po kaming narinig na ginagamit po nila yan sa kanilang sarili. Ginagawa po nila yung excuse para hindi po sila magsuot pa ng hijab. Sinasabi nila sa kanilang sarili na hindi pa naman ako nararapat para magsuot ng hijab. Ang problema nga po dyan ay hindi naman po korona ang hijab para doon sa mga relihiyosa. Ito po ay pagsunod at pagtalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kanyang kalugdan. Ang paghihijab po ay gasolina sa ating paglalakbay. Ito ay pagsunod sa kautusan. At pag tayo po ay sumusunod sa kautusan, tayo po ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong napag-usapan na po natin na importante talaga ang paghihijab at ito ay pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga obligatoryong gawain ng isang Muslima, maaari din nating sabihin na yung mga lalabas ng bahay na hindi nakahijab, parang sinasabi nila na, tingnan nyo ako, sumusuway ako sa utos. Alam po natin, mayroong mga rason ang ibang mga tao kung bakit hindi sila nakapagsusuot ng hijab, yun po ay sa kanila na at sa kanyang Panginoon. Pero generally po, sa mga Muslima, kailangan tayo ay nakahijab. Ito po ay pagpapakita na tayo ay tumatalima at sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sarili. Alam natin na ginagawa natin yun dahil gusto tayong kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang mga requirements ng hijab. Kasi tulad po ng ibang pamamaraan ng pagsamba o yung mga gasolina na ginagamit natin upang kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad po ng sala,
o Hajj o Umrah, meron po silang mga requirements o may mga tamang pamamaraan kung paano po natin sila gagawin. Ganon din po sa hijab. Gusto na rin lang naman natin na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawin na rin po natin ang tamang pamamaraan ng hijab. So meron din po siyang mga requirements. Ano po? Ang una po dyan, ang hijab ay iyong nakatakip ang buong katawan ng isang muslima. Ang maaari lamang makita ay ang mukha at ang kamay. Meron pong authentic hadith tungkol dyan. Ang pangalawa po sa requirement ng hijab, kailangan hindi siya hapit. Kailangan hindi siya yung masyadong masikip. Marami po tayong nakikita, nakatakip nga ang buhok, pero naka-t-shirt na fit. Tapos yung kanila pong pantalon ay skinny jeans o yung talagang hapit. Hindi po hijab ang tawag sa ganoon. Hindi rin po tayo pwedeng nakatakip ng ulo o nakakulumbong lang tapos nandun sa likod ng ating tenga, nakasampay dyan at naka-short sleeves. Hindi po hijab ang tawag doon. Ang tawag po doon, takip sa ulo. Hindi rin po hijab yung pag ang ating balat ay nakikita dun sa ating suot na hijab. Yung tinatawag pong see-through. So, ang hijab po ay hindi kailangang see-through. Kailangan po sa hijab, unang-una, tulad po ng sabi natin, takip lahat, hindi masikip, hindi hakab ang katawan, at hindi see-through. Dinagdag din po ng mga ibang scholars na kailangan ang hijab, pagsuot natin, I'm talking about yun lang pong damit, no? Yung ating pong hijab ay hindi umaalingasaw yung amoy ng pabango. Hindi po natin pwedeng lagyan ng paliguan ng pabango ang ating hijab na kung saan minsan naglalakad tayo, 3 metro yung tao sa layo natin, inaamoy pa rin yung ating kabanguhan. Hindi rin po tayo pwedeng magsuot ng kasuotan na para sa mga lalaki lamang. Yan po mga kapatid ang basic na mga requirement ng paghihijab. So, inshallah po, kapag nagdesisyon na tayo at inshallah ay gustuhin natin na sundin ang kautusan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin din po natin kung paano natin ito gagawin ng tama. Sa pagtatapos po, mga kapatid naming muslima, ito po ang aming paalaala. Ang hijab ay pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tanging tagapaglikha, na siyang tanging nakakaalam kung ano ang makabubuti sa kanyang nilikha at hindi. At minarapat po niya na ibigay ang kautusan na ito tungkol sa paghihijab ng isang muslima. Huwag po tayong magpaninlang kay syaitan na ang hijab ay para lamang doon sa mga super religyosa o para doon lamang sa mga nakatapos sa madrasa o sa turil o doon po sa mga nakapag-hajj na. Ito po ay kasinungalingan. Huwag po nating lantarang ipakita na tayo ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paglabas natin ng hindi tayo nakahijab. Nawa ay gawaran po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at gabay upang ang ating pananampalataya ay lalong tumibay, upang tayo ay magnais na sumunod sa kanyang mga kautusan at tayo ay kanyang kalugdan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.